Hi guys, we're here at Demetrios Pizza in Manila branch. My name is Brandon and I'm with... My name is Nery. We're both bodybuilders. So we're about to try their food and we're also trying to talk about fitness in general. Yes, fitness and bodybuilding. Okay, so we have 4 varieties of pizza here. Yeah. Tapos meron din tayong 2 chicken wings. Tapos may 2 din tayong pasta. And para di naman tayo maano, we have soda on the side. Okay, so we'll try first yung pizza na to. So this is with mushroom. Masarap. Okay, so try natin. Kuha ka. Okay. So, check natin ha. Tapos mamaya, we'll talk about fitness, okay? Habang kumakain. So first time namin dito. Dito Okay. pala to malapit sa... First bite ha. First bite. So we have this. Sarap. Ano flavor to, Pops? Lasang-lasa yung garlic, no? So meron din siyang mga toppings na meat with mushroom. So okay siya kasi light lang yung taste niya pero cheesy and andun yung garlic flavor niya. Okay sa akin to. Pero sabi kasi nila, parang kasi ito yung... palang sarap na eh. Oo, sabi kasi nila, ito yung parang best seller nila dito. So this one has spinach And and shrimp. shrimp. So mamaya ito yung titikman namin uli. So ayun, moving on, try natin pag-usapan ang fitness habang kumakain. Tikman ko na to. Sige, ikaw. Best seller to eh. Busin ko muna to. Sarap nga. Tikman natin. Lagyan natin ng pepper ng ina mo. Yan, guys. Guys, cool thing, meron dito sa nila, sa branch nila, they Marami have silang sauces. variety of spicy sauce. Kunti lang. And then, para sa mga mahilig sa maanghang, you should try this. Ano yung tinry mo? Pepper ng ina mo? Bangang ka, Ito kaya? pero tama lang. So, itong kinuha ko is Sarap. vodka sauce. Let's try. So yun, bodybuilding and fitness. So, I'm a competitive bodybuilder. He's also a competitive bodybuilder. Competitive eater. Ayun. Competitive arm wrestler. Ano pa ba, Pops? Dancer, singer, joke. So currently, I'm on a prep. Going to KG Classic and a regional show that will be sanctioned by IFBB. Okay? So yun. I've been on a diet since January pa. So ito guys, deserve natin ito. Deserve Kailangan to. natin mag-cheat talaga. So yung tinatawag namin dito Yun. is parang cheat meal. Cheat Other terms naman siguro yun yung parang nag-reset ng katawan para at least mag-progress ka pa rin. Kasi So yung iniiwasan natin is yung plateau. plateau yun. Yung plateau yung parang nagsistop na yung progress mo. Ako naman, I'm also a bodybuilder, competitive bodybuilder, and been doing it since 2018, 17, 18, nag-start ako mag-compete sa Baguio, Mr. Panagbenga. Ako naman, recently lang ako nag-start. First competition ko, sinamaan niya ako. Yan, alalayan niya tayo. Oo. So, siya yung isa sa mababait dun sa team namin. Actually, magka-team nga kami. So, shout-out nga pala sa mga ka-team namin na naka-prep din ngayon at saka naka-off-season. Batang Alam niyo hipin. na. Going back, fitness talks. Since pagkain yung nandito sa harapan natin, doon na tayo mag-focus. Kasi aware naman kami na isa sa pinakamahirap isa sa pinakamahirap na factor sa pag-progress ng katawan is yung food. Needs to eh, needs ng tao. At saka needs and wants actually. Depende na sa'yo kung ipaprioritize mo ba yung as need siya or as want mo. Kasi syempre, pag gustong-gusto mo siya kainin, hindi mo naiisipin kung ilang calories kinakain mo. Pero kapag yung need ng katawan mo, yung kailangan i-burn ng katawan mo daily para at least ma-maintain mo yung healthy condition ng katawan mo. Sa mga ganito pagkakataon, for us,
this already serves as cheat day na namin. So, minsan, kailangan din natin para at least ma-replenish yung katawan natin from strenuous activities. Previous weeks na extreme dieting. And Tama. kasi nag-adjust yung katawan natin. From, kunyari, naka-surplus tayo, bulking, kung tatawagin. So, yung surplus natin, over the time, nag-a-adjust kasi yung katawan natin. Nagiging maintenance calories na lang natin siya. So, in order to break that, plateau kung tawagin, yun, nagko-consume tayo ng more than our usual caloric intake. So, ito yun. Okay? So, mas mataas yung calories nila. Calorie dense nga siya. So, mas mapapasok mo pa yung mga usual meals mo pa rin. So, hindi lang ito yung kakainin natin for the whole day. Kakain pa rin kami ng diet foods namin on top. Yan. So, this is just excess Excess, over oo. yung goal food intake namin. Ngayon, Sarap siya. Oo, sarap. Ngayon, try naman natin to. Eto. So, this one is with pepperoni and the meat. Nga pala, ito yung garlic parmesan. Sarap. Light lang yung lasa niya. Pero lasa mo yung garlic. Masarap din. Pangalawa ko palang tayo, nakadalawa ka na rin ba? Ay, yun, tinry mo na yun. Ito, medyo sweet yung lasa. Sa reaction mo pa lang, naniniwala na ako eh. Kasi gusto ko to yung makarne. Makarne siya. Try naman natin i-topic yung for weight loss. So, sa mga starters, parang ano yung mabibigay nating tip para sa weight loss in general. Ako, na-try ko na halos lahat din ng diet. So, yung mga yun is trial and error lang, searching on internet. But, of course, eventually, sobrang fortunate namin kasi meron ng mga nag-guide sa amin. Shoutout pala sa coach natin, Coach Wins. Pinsipe. Tapos lahat din ng mga iba naming mga brothers in the industry na nagtuturo sa amin kasi Coach Wins is a busy person. Pero sa mga elite athletes niya, before, sobrang hands-on niya sa amin. Ngayon naman, parang isa na rin kami sa mga bibigay ng advice sa mga iba naming ka-team. So, most likely, if in case na nagpe-prep kami, sobrang easy na lang ng communication namin with Coach. Kasi alam na namin sa katawan namin at alam na namin mag-respond yung katawan namin. Kailangan lang niya makita from time to time at least para It's more like numbers na lang yung more like numbers. Pero sa mga iba, lalo sa mga starters, medyo mahirap yun. Kaya if ever you're looking for a coach, better to check if they're like hands-on sa pagbibigay ng pag-guide, ganyan. So, highly recommended namin si Coach Wins. Kasi inaaral niya talaga yung katawan niya. Now, for fat loss, since nga, tulad na nasabi ko kanina, marami na ako nasubukang diet. Meron tayong tinatawag na OMAD. Meron intermittent fasting. Yun lang naman talaga guys. Ang dieting, wala siyang ibang theory. Calories in and calories out lang siya. Kasi yung iba, nag-OMAD. OMAD means 1 meal a day. Pero bottom line, caloric deficit yun. You're consuming a little lesser than your maintenance calories. So, ganun. Para mas ma-maximize mo naman yung food na nakakain, mas maganda na hati-hati mo na siya. Which is yun yung ginagawa namin. Mas okay din siya kasi allocated yung energy level mo all throughout the day. So, hinati-hati mo siya kasi hindi ka lang naman sedentary. So, may ginagawa ka rin bukod sa nag-workout ka, may work ka pa, plus may iba ka pang activities outside. Yun, pwede kang mamasyal, di ba? So, dapat yung energy mo, magmamatch dun sa gagawin. Tama. Kasi hindi naman pwede na parang buong araw hindi ka kakain. Pero sobrang strenuous activities yung buong araw. Kung ano yung tinutunaw nun, may possibilities na pati yung muscle mo natutunaw na. Tapos at the end of the day, doon ka kakain parang OMAD, di ba? So 1 meal a day lang. Ang mangyayari nun, itutulog mo na right after nung last meal or first and last meal mo na yun OMAD. Itutulog mo na. Di, wala din. Anyway, bigyan lang rin namin kayo ng idea about calories intake.
So, maraming ibang computations dyan. Pero meron tayong parang standard na ginagamitan din ng mga values to know kung nasan yung maintenance calories mo. Kasi yun yung pinakauna mong hahanapin, maintenance calories. Yun yung computation. First, get mo yung TDE mo. Oo, yung total daily Energy expenditure Energy for a day. Energy expenditure for a day. Depende sa goal mo. Kung mag-decide ka mag-deficit or either surplus, you can add or subtract dun sa maintenance calories mo. Siguro around 200 to 400 calories lang. Yun na yung conservative approach para hindi mabigla yung katawan natin. So, yun. Yun. Malalaman nila kung ano yung kailangan. Hirap kasi mag-jump into agad kunyari mag-weight loss ka, di ba? Or magpa-fat loss ka. Mag-jump in ka agad into deficit. And then, yung deficit mo na yun, sobrang baba na ng calories. So, pag sobrang baba na ng calories mo, tapos nag-plateau ka na, wala ka nang i-adjust, di ba, Pops? So, kailangan, hindi drastic yung approach mo. Gradual lang. Gradual lang. Kasi So, mauubusan ka ng adjustments. Yun yung Lalo mga pag iba kasi. nag-stop na yung progress. Yun yung Yun, parang tinatawag nila na mostly crash problem lang dieting. that. Oo. Then Unhealthy. afterwards naman, after mong mag-crash dieting, you're most likely, magbi-binge eat ka talaga. Oo, kasi Nasisira kasi nabigla ka eh. Tapos, Hindi sustainable yung approach mo ng pagda-diet. jump ka talaga sa Jump sobrang ka agad, onte. Pag sobrang onte, ano pa yung babawas mo sa sobrang onte? Tubig na lang. Di ba? Okay, so yung next is in bodybuilding. So, yung mindset natin in competing Going into prep. or going Yeah. into prep. You should know yourself naman na if you can do things naman, mga ganyan, mga strenuous activities. So, try mo muna mag-start maging active going to gym and then try to familiarize yourself. Mga Routine. workouts, routine, sa diet, and then from there, decide if you can Kayang mag-commit. mag-commit. So, in terms of commitment naman, syempre may mga factors dyan na kailangan mo i-consider kasi in bodybuilding, this is a competitive sports. May mga factors dito na kailangan natin i-consider like sustainable finance para at least Budget talaga. budget para sa pagkain, sa diet yun, okay, sa workout, sa gym, Babayad ka ng membership. and if Tapos, supplements, yan. Hindi din na kailangan yan. Expensive na ngayon yung mga supplements kasi. Oo. Pero since may mga local nga tayo ngayon na sinusuportahan. Thankful kami dyan. So yun, thankful kami. Sobrang thankful kami sa lahat. Lahat ng may mga local brands were so grateful naman. At saka ano pa? Ano pang... Sige, sa'yo, ikaw. Ano pa yung parang... Ako kasi, Pagka nung mag- nag-start ako before, hili ko na talaga mag-workout. So kasi before ka mag-jump in dun sa prep, long commitment kasi siya eh. Simulan mo muna sa maikli. Sa workout muna. Sanayin mo muna yung sarili mo na mag-workout. And then, pagka nakuha mo na yun, nag-grasp mo na yung pag-workout na parang wala na lang, parang normal na lang. Oo. Na kinahiligan mo na talaga. Oo. Next naman is yung nutrition, sa dieting. So, Tama. pag kaya mo maging consistent doon sa dieting, kung nasubukan mo na yung sarili mo maging consistent and nakita mo nagpa-progress ka, so that is the time na ma-addict ka eh kasi nakikita mo yung progress mo eh. Totoo. Di ba? So ngayon naman, ang mindset naman, going into prep, dapat ready ka. Kasi once you started, you have to finish it eh. Kasi parang iisipin mo na nag-start ka, long commitment siya, tapos magki-quit ka, parang magre-reflect siya sa character mo. So dapat, Always go back. Kung bakit ka nag-umpisa. Ba't ka nag-umpisa? Ikaw, anong parang mabibigay mong Sa akin, advice? number one, syempre, get a coach. Talaga, get a coach talaga. Kasi mahirap sumabak ng gera na wala nag-aalalay sa'yo. Oo, Parang sobra. namumula ka lang, nagda-darts ka lang. Na-try mo ba? Na-try mo ba na wala? Di ba? Ako na-try ko wala eh. Hindi ko na-try ng wala. Na-try ko nang wala, guys. Yung first natin is, ako rin Get a yun coach. is, get a Yeah. coach. Second, para sa akin, surround yourself with like group of Tama. people na with the Like-minded same lang, mindset. pero, same mindset. Kasi isa yun sa makakatulong sa inyo
para makapunta kayo doon sa finish line. Kasi Diba? mahahatak kayo eh. Pare-pares kayo ng Tama. goal. Kasi so, pare-pares din kayo ng finish line. Tama. So, naghahatakan kayo ngayon. Diba? Kasi nga, to tell you honestly guys, bodybuilding is not just about body. This is a mind sports. Kailangan matindi yung mentality nyo dito or parang mindset ninyo to conquer all of the challenges na madadaanan nyo sa journey nyo. So, napakalaga na meron kayong circle na may parehas kayong mindset. Last na lang. Ano pa sa tingin mo? Parang kailangan ng isang athlete na gustong-gusto talaga mag-compete. Siguro sa akin, yung disiplina. Yun. Kasi one way to finish a prep. Kasi hindi ka always motivated Hindi lahat motivated hanggang matapos yung prep. Oo nga pala. So, darating ang time na mauubos yung motivation mo, magiging anxious ka. So, darating dyan, yung tinatawag natin na trust the process. Yun. To ease your mind, para ma-finish mo yung prep mo. And syempre, yun nga, surround yourself with positive people. Para, ayun. Totoo yun. Sa totoo lang, parang para sa akin yan yung number one niya. Disiplina kasi. Ikaw at ikaw lang kalaban mo kalaban mo dito. You versus you to. Kasi syempre, ikaw yung nag-decide mag-compete. Ikaw din yung tatapos. So kailangan, dala-dala mo yung sarili mo dito. So disiplina talaga yung number one na kailangan. Thank you so much guys for watching thank and you. joining us with this like mini mukbang Yan. here. And see you guys next time. Thank you so much. Peace.